Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Ngunit ang tugong ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas, gayon mang itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Sabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan, sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. 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 Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin, at pati ang ating buhay, mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng Anak
at ng banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin dito sa Bayang Pilipinas. Sa Bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila at sa buong karatig, puok at sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa aming mahal na Pangulong si Bongbong Marcos. Gabayan niyo po siya sa kanyang paglilingkod at ilayo niyo po sila, ang pamilya Marcos, sa kapahamakan. Ang kanyang ina na si Imelda Romualdez Marcos, bigyan niyo po siya ng kalakasan na nagmumula sa inyo, Ama, upang ang paglilingkod ng aming mahal na Pangulo ay siya ang inspirasyon ng kanyang paglilingkod at pamumuno dito sa Bayang Pilipinas. Ilayo niyo po siya sa karamdaman at sa kapahamakan, ang pamilya Marcos, ang kanyang ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, at si Irene na kanyang kapatid, at si Amy, ang kanyang ate, ang mga anak nila na ngayon ay mga binata na. Patnubayan niyo po sila at ilayo niyo po sila sa kapahamakan. Panginoon, pagtagumpayin niyo po ang aming mahal na Pangulo. Alisin niyo po sa kanya ang bigat at pagresponsibilidad sa Bayang Pilipinas. Sa Bayang Pilipinas, upang matamo niya ang matagumpay na pamumuno. Ingatan niyo po siya sa lahat ng uri ng karamdaman na bumabalot sa katawan ng tao. At ilayo niyo po siya sa kapahamakan na dulot ng gawa ng pagkawalang bahala. Kaya ang tao ay napapahamak dahil sa matindi at stretch ng kanyang katawan lupa, ng kanyang kondisyon. Ama, ilayo niyo po siya sa mga tao na ang ginagawa ay ang paninira sa kanyang pangalan. At lahat ng nasa kanyang paligid naroroon ang paglilingkod ng mga nasa paligid niya na totoo at walang bias na siya'y sisiraan ang kanyang pangalan. Ako'y mananalangin sa Bayang Pilipinas upang matamo namin, Ama, at ang pamumuno ng aming mahal na presidente na si Bongbong Marcos, ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos, ang maghahari sa Bayang Pilipinas. Salamat po sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen.
Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo, kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito
at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layuin niyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo niyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga na ipinagkaloob niyo sa amin, sa aking panalangin sa bayang Pilipinas. Maghari nawa ang tagumpay ng aming mahal na Pangulo. Maghari nawa ang tagumpay ng pagharian ninyo ang bayang Pilipinas. Ingatan niyo po kami sa lahat sa mga nangyayari dito sa bayang Pilipinas. Sa nangyayari doon sa Philippine Sea, sadyang malubha at magulo ang lugar na iyon, Ama. Ilayo niyo po sa kapahamakan ang aming mga sundalo na naroroon. Sundalo ng ibang bansa, ang Amerika at ang Japan, at ang India, Australia, na siyang papanig ang France, ang Germany, ang papanig sa bayang Pilipinas.
upang sila ay pagharian mo, Panginoon, at hipuin mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pinuno, upang hindi matuloy ang digmaan sa nangyayari sa Philippine Sea. Ang China, bigyan niyo po siya ng pagkakataon na mawala nawa ang presidente ang namumuno sa kanila doon sa China, upang ang lahat ng mga nangyayari ay hindi na mangyari. Bakuran mo po ang aming bayan Pilipinas. Walang sino man makakapasok pag ang kanilang layunin ay ang panggugulo at paglaban at pagsasamantala sa aming bansa. Panginoon, sa umagang ito, pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sumakabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Buhay, una ngayon at magpakailanman. Ang aking ipahayag, ang bayang Pilipinas, ang tanlaw ng mga bansa. Ang bayang Pilipinas, ang tanlaw ng mga bansa. Tayo na at makinig sa nagsasalita upang hindi masayang ang kalooban ng Diyos ay sa inyo ay mahayag. Upang kayo'y manalig sa ating Ama na nasa langit, na siyang lumalang ng langit, lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mamuhay tayo na may takot sa Kanya, sapagkat kung magiging matigas ang inyong kalooban at ang inyong puso at ang inyong isipan, kawawa kayo. Kayo na rin ang gumawa ng pagkakasala at kasalanan, pag-asal na walang kawalang halaga. Mamuhay tayo ng may takot sa Kanya sapagkat naghihintay siya sa ating pagbabalik loob. Tayo na at makinig. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Sinabi niya sa akin, Pilipinas, ikaw ay lingkod ko, sa pamamagitan mo ako'y dadakilain ng mga tao. Bago pa ako ipinanganak ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat ng mga Pilipino at sila'y ibalik sa bayang Pilipinas. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak, siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang ituddak.
Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayon ibinuhos ko ang aking lakas, gayon may itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan niya sa aking nakayanan. Sinabi ni Yahweh sa aking Pilipinas na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Pilipinong nalabi, ay gagawin kitang tanlaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Sinabi ni Yahweh sa akin, Pilipinas na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Pilipinong nalabi, ay gagawin kitang tanlaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang Diyos at tagapagligtas ng bayang Pilipinas ay nagsabi sa itinakwil na kinamuhian ng mga bansa. At inalipin ng mga pinuno, makikita ng mga hari ang pagpapalaya sa iyo. Sila'y titindig bilang pagpupugay sa iyo at yuyuko ang mga pinuno bilang paggalang sa iyo. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siya'y daanan ng aking bayan. Sabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan, sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw, hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noon ng isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal na tubig. Darating ang bayang ko buhat sa malayo mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa 7 sa timog. Kalangitan, umawit ka, lupa, ikaw ay magalak, gayon din ang mga bundok. Pagkat inaliw nitong si Yahweh ang kanyang hinirang, sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Malapit nang dumating ang muling magtatayo sa iyo, at ang nagwasak sa iyo ay paalis na. Ang sabi ng mga taga-Pilipinas, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Pilipinas, hinding-hindi kita malilimot, pangalan mo'y nakasulat sa aking palad. Tumingin ka sa paligid at masdan ang nangyayari. Ang mga mamamayan mo'y nagtitipon-tipon na para umuwi. Akong si Yahweh ay buhay, sinasabi kong ipagmamalaki mo. Sila balang araw, tulad ng mga hiyas na mamahalin. Aking binayaan na ikay mawasak at naging malungkot. Binayaan kitang bumaksak sa lupa, tuloy na masunog. Ngunit ang lupa mo, sa dami ng tao ay magiging makipod, at ang mga taong dumurog sa iyo ay itatapon sa malayo. Sasabihin mo naman sa iyong sarili, kaninong anak ang mga iyon? Naubos ang mga anak ko. Ako na may hindi na magkakaanak. Itinapon ako sa malayo, akong nag-iisa, saan galing ang mga anak na iyon?
Ang mga hari ay magiging parang iyong ama at ang mga reyna ay magsisilbing ina. Buong pagpapakumbabang yuyuko sila sa iyo bilang tanda ng kanilang paggalang. Sa gayon maniniwala kang ako nga si Yahweh, hindi mapapahiya ang sino man magtitiwala sa akin. Balang araw ay sasabihin ng mga anak mong isinilang sa pinagtapunan sa inyo, ang bayang ito'y maliit na para sa atin. Kailangan natin ang mas malaking lupain. Ang tugon ni Yahweh, huhudyatan ko ang mga bansa, ang mga anak mo'y iuwi nila sa iyo. Mababawi pa ba ang nasamsam ng isang kawal? Maililigtas pa ba ang bihag na isang taong malupit? Ang tugon ni Yahweh, ganyan ang mangyayari. Itatakas ang bihag ng mga kawal at babawiin ang nasamsam ng malupit. Ako ang haharap sa sino man lalaban sa iyo at ililigtas ko ang iyong mga anak. Uudyukan kong magpatayan ang mga umaapi sa inyo, mag-aalab ang kanilang puot at mahuhumaling sa pagpatay. Sa gayon, makikilala ng sangkatauhan na akong si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos na nagligtas sa bayang Pilipinas. Ang sabi ni Yahweh, pinalayas ko ba ang aking bayan tulad ng isang lalaking nagtataboy ng asawa? Kung gayon, nasaan ang kasulatan ng paghihiwalay? Pinabayaran ko ba kayo para iuwing bihag tulad ng amang nagbili ng anak para gawing alipin? Nabihag kayo dahil sa inyong kasalanan, itinapon kayo dahil sa inyong kasamaan. Ang bughaw na langit ay magagawa kong kasing itim ng damit na pangluksa. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimaksik ni tumalikod sa kanya. Bakit ang bayang ko'y hindi kumilos nang sila'y lapitan ko para iligtas? Nang ako'y tumawag, isa may walang sumagot. Bakit? Wala ba akong lakas para sila iligtas? Kaya kong tuyuin ang dagat sa isang salita lang. Magagawa kong disyerto ang ilog para sa mga isda roon ay mamamatay sa uhaw. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagtuturo sa akin na sasabihin ko, para tulungan ang mahihina tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila di ko pinapansin pagkat ang makapangyarihang si Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Si Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin, sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala. Mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin, magiging tila sila ulap na naparam. Kayo naman nagbabalak magpahamak sa iba ang siyang magdurusa sa inyong pakana. Kahabag-habag ang sasapitin nyo pagkat si Yahweh ang gagawa nito. Ang Diyos ay malapit at siya ang nagpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang makabla sa akin? Magharap kami sa hukuman. Lahat kayong may pitagang kay Yahweh at tumatalima sa utos ng kanyang lingkod, maaaring landas ninyo ay maging madilim. Gayon may magtiwala at umasa kay Yahweh ng iyong Diyos. Kayo naman nagbabalak magpahamak sa iba ang siyang magdurusa sa inyong pakana. Kahabag-habag ang sasapitin nyo pagkat si Yahweh ang gagawa nito. Ang wika natin, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan.
pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Amen. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita upang ang lahat na makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 amin at manalangin tayo ng 3 ama namin bago matulog at paggising na umaga, 4 na ama namin. Kailangan may sound. Pag kayo'y nananalangin, kailangan bukas ang ating puso, isip at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit, sapagkat ang ginagawa ninyo ang nakalulugot sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit, sapagkat iyan ang ipinahayag ng inyong puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyong banal na pangalan. Amang Yahweh, Ama ko, iyan ang kanyang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother, upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay, para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik, diglig, umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos, ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Sa umagang ito, mga mahal na OFW na nagtatrabaho diyan sa ibang bansa, hangat ko ang masagana at habag na pamumuhay na ipinagkaloob sa inyo ng ating Amang nasa langit. Ang aking layunin ay ingatan kayo saan man kayong panig ng mundong ito, upang kayo ay bigyan ng masaganang habag ng ating Amang si Yahweh na nasa langit, na iingatan niya kayo
sa inyong paghahanap buhay, sa inyong mga amo na ang iniisip ay pansariling interes. Iingatan kayo ng ating Ama na ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Darating ang araw, ang oras na kayo ay uuwi dito sa bayang Pilipinas sapagkat yan ang kalooban ng ating Amang si Yahweh na nasa langit, na kayong lahat ng mga Pilipino na nariyan. Sapagkat ang bayang Pilipinas ay magiging isang maunlad na bansa. Tatalunin nila ang mga bansa na maunlad tulad ng Amerika, Japan, Europe, France, Italy, at Germany, ang lahat ng mga maunlad na bansa, Australia, ay ang bayang Pilipinas ay magiging world and country sapagkat yan ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Lahat ng mga hanap buhay ay dadalhin dito ng mga namumuhunan at ng mga mayayamang tao upang ang bayang Pilipinas ay maging maunlad. At yan din ang kalooban ng ating mahal na presidente na si Bongbong Marcos. Gagawin niyang isang matatag na bansa ang bayang Pilipinas upang ang lahat ng naninirahan dito ay maging pantay-pantay ang pamumuhay. Walang mahirap, lahat ay sagana sa mga bagay na kailangan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya mga OFW at mga naninirahan dyan sa ibang bansa, hangad ko ang inyong tagumpay at pag-asa na ang inyong mga mahal sa buhay ay mabigyan nyo ng magandang buhay. At sa lahat ng inyong mga anak na mga OFW at sa inyong mga mahal sa buhay, kayo ay papatnubayan ng ating dakilang lumikha na ating Amang si Yahweh na nasa langit. Mula ngayon, sa Ama na tayo manalig at kumilala. Bakit ko nasabi sa inyo yan? Nahandito sa banal na kasulatan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpapahinga na sa kanyang paghahari. Binigyan na siya ng pwesto doon sa langit na kanyang kaharian. Ngayon, kung tayo tatawag sa kanya, hindi niya tayo maririnig pagkat ang bawat propeta tulad ni Noah, ni Moises, ni Isaac, ni Abraham, ni Isaias, lahat ng mga propeta ng lingkod ng ating Amang nasa langit ay may katapsan, may hangganan. Hindi pwede puro Panginoon Hesukristo ang maghari dito sa bayang Pilipinas. Bakit ko nasabi yan sa inyo? Lahat ng bagay ay may hangganan, kahit na ang ating buhay ay may hangganan. Kung tayo kunin na dito sa ibabaw ng lupa, may magagawa pa ba tayo para mamalagi dito sa ibabaw ng lupa? Kaya ang lahat ay may hangganan. Mananalig kayo sa Panginoon Hesukristo at tumatawag kayo sa kanyang pangalan. Hindi niya kayo maririnig sapagkat natapos na ang kanyang term, ang kanyang paglilingkod. Ngayon, panahon na ng ating Amang nasa langit na siya ang maghari dito sa bayang Pilipinas. Ang kagandahan, napili niya ang magandang bayan natin,
ang bayang Pilipinas. Dito siya maghahari, dito niya itatayo ang kanyang trono, ang magandang sambahan. Alam niyo ba kung sino ang gagawa ng mga iyon? Ang mga taga-ibang bansa. Pagkilos ng mga taga-ibang bansa at ginawa itong bahay-sambahan natin dito sa bayang Pilipinas. Alam nyo ba, maghahari siya rito. Ipakikita niya ang kanyang kapangyarihan sa mga nagmamahal sa kanya at tumatawag sa kanyang banal na pangalan. Ang ating Panginoon Hesukristo, siya ay nalumbay nung panahon na siya'y umakyat sa langit. Namalagi siya doon sa langit ng mga ilang taon o busy ng kanyang paglilingkod. Sa kanyang natunghayan at nakita at ginawa ng tao, maraming tao ang nagpayaman. Ginamit ang pangalan ni Hesukristo upang sila'y magkamal ng pera. Upang sila'y yumaman sa pamamagitan ng kanyang pangalan ay ginamit sa karamyaan ang perang iyon. At hindi man lang nila naisip na ang ginawa nila ay maling pagsamba. Gamitin mo ang pangalan ni Hesukristo, lahat ng kinita mo sa ikapu o sumobra o lumabis, itulong mo rin sa iyong mga kapwa, sa iyong mga nasasakupan. Kung ano man ang kanilang pangangailangan o karamdaman man, wala silang pambayad sa mga hospital na kanilang pinuntahan, mga gamot na kanilang pangangailangan. Sana naisip na nagpayaman na iyon ay itulong din naman sa mga taong nangangailangan. Di sana sila'y sumagana at pinagpala sila ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. O pinagpala sila ng ating Panginoon Hesukristo. Bakit? Sapagkat ginamit mo ang karamyaan, ang pagkita ng pera sa pangalan na iyong ginamit. Hesukristo, Panginoon Hesukristo, ginamit ang kanyang pangalan para sila'y magkamal ng maraming salapi. Kung ginamit mo yan sa kabutihan, kapatid, sana ang bayang iyong pinaglilingkuran ay isang magandang sambahan dito sa bayang Pilipinas. Wala. Pag ikaw ay sumamba, kailangan magbigay ka. Kung wala kang ibibigay, huwag ka sumamba. Tama o mali? Kaya nga mga kapatid, walang makapagliligtas na reliyon dito sa bayang Pilipinas. Lahat ay hayag ang kanilang ginagawa at hindi sila pinaghaharian ng ating Panginoon Hesukristo na nasa langit. Sapagkat ang sumasamba sa mga iyon ay karumal-dumal ang kanilang pagsamba. Hindi sila paghaharian ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang kalooban ng Diyos ay mabuti, malinis, mapayapa, at maganda ang pangalan ng ating Panginoon Hesukristo kung ginamit mo sa kabutihan. Ikaw na rin ang gumawa
ng iyong kasalanan sa pamamagitan ng iyong pagyurak at mapagsamantala sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Kayo nawa na mga nabubuhay ngayon at ang mabubuhay pa, mapalad kayo. Sapagkat naririto na ang Ama at siya'y kumikilos na dito sa bayang Pilipinas upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihan na yun? Ang lahat ng tao ay patawarin sa kanilang kasalanan. Linisin sila sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kung makikinig ka sa gawaang ito at ipamumuhay mo, tiyak na ang buhay mo ay uunlad at sasagana. Ang iyong buhay, isama mo na ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mahal na ama, mahal na ina, mahal na kapatid na babae, mahal na kapatid na lalaki. Kung may pamangking ka, may anak ka, lahat sila isama mo, sapagkat ang gawaing ito ay banal. Dito natin makikita ang panukat ng bawat tao sa gawaing ito. Hindi ko ito pinagmamalaki. Sinasabi ko lang sa inyong totoo. Ito ay banal. Banal, banal, banal ang makapangyarihang Diyos na si Yahweh na nasa langit. Sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya tayo na lumakad sa liwanag na patungo sa kanyang paanan upang ang lahat ng bagay ay ipagkaloob niya sa atin. Una, ngayon at magpakailanman sa pangalan ng ating Amang si Yahweh. Amen. 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 Amen.